Mga pambihirang attack craft na ginagamit ng Philippine Navy, gawang lokal at pinagmamalaki ng Pilipinas. Mas maaga ngayong taon, inaprubahan ng House of Representatives sa pangatlo at pinal na pagbasa ang House Bill 9713 o ang Philippine Self-Reliant Defense Posture Program. Ito ay isang programa na naglalayong paunlarin ang sariling kakayahan at industriya ng bansa sa depensa sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungan sa pagitan ng militar at sibilyan at lokal na produksyon ng mga materyales at kagamitan, kabilang ang mga sasakyang panghimpapawid at pandagat, mga armas, at bala. Isang lokal na tagagawa ng barko ang nagbibigay ng kontribusyon sa hangarin ng bansa para sa sariling kakayahan sa pamamagitan ng isang fleet ng multipurpose attack crafts, MPACs, na ginawa nito at ipinaabot sa Philippine Navy. Ginawa sa PropMech Corp. Shipyard sa Subic, unang inatasan ng Philippine Navy ang mga MPAC na ito noong 2007 at naihatid 2 taon pagkatapos, noong 2009. Ang unang bersyon ng MPAC ay may sukat na 15 metro at ito ay isang armored at weaponized patrol boat na may pinakamataas na bilis na 45 knots. Ang MPAC ay ang unang bagong disenyo ng barko para sa militar ng Pilipinas sa loob ng mahigit 30 taon, sabi ni Glenn Poltong, Presidente at CEO ng PropMech Corp. Ito ay isang patunay na kaya naming gumawa ng isang barko na walang ibang bansa ang interesado na gawin. Nagawa naming buuin ang barko at ang mga kakayahan nito higit pa sa presyo noong panahong iyon. Hanggang ngayon, nakapagtayo at nakapagbigay na ang kumpanya ng 12 unit ng MPAC sa Philippine Navy. Mula 2000 hanggang 2019, patuloy na ina-upgrade at pinapahusay ng PropMech ang disenyo ng barko na nag-produce ng 4 na bersyon ng MPAC mula Mark I, Mark II at Mark IV. Ang pinakabagong bersyon ng MPAC ay may sukat na 17 metro ang haba at 4.76 metro ang lapad. Ito ay may kasamang 50 caliber machine guns, mga missile, at iba pang armas, at kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy para sa iba't ibang operasyon sa dagat, kabilang ang patrol reconnaissance at surveillance, interception at interdiction, troop transport, insertion at extraction, gayon din ang search and rescue. Inimbitahan ng PropMech ang mga miyembro ng media sa kanilang pasilidad sa paggawa ng barko sa Subic noong Huwebes, Hunyo 13, upang ipakita ang pagtatapos ng mga gawain sa pagpapanatili at pagkukumpuni sa mga unit ng MPAC na ibabalik na sa Philippine Navy. Ang mga unit na ito ay unang ibinigay sa Philippine Navy noong 2016 na at ibinalik sa PropMech para sa regular na gawain ng pagpapanatili. Sa isang maikling press conference, binigyang diin nitong ang pangako ng kumpanya na patuloy na suportahan ang hangarin ng gobyerno para sa sariling kakayahan sa depensa. Naniniwala ako na bawat bansa ay dapat magkaroon ng batayang kakayahan, sabi nitong. Hindi makatuwiran para sa atin na bumili ng mga first class na barko mula sa ibang bansa lamang para ipadala ang mga ito palabas ng bansa para sa pagpapanatili. Ang Pilipinas ay isang maritime na bansa. Mayroon tayong kakayahan at kasanayan upang mapanatili, makagawa, at suportahan ang ating sariling mga barko. Kung bibigyan ng pagkakataon, ang mga kumpanya tulad namin at iba pang mga eksperto sa industriya ay maaaring magtulungan sa marine blue economy, dagdag niya. Si Tong, na ikatlong henerasyon na miyembro ng pamilya na nagtatag ng PropMech 75 taon na ang nakalilipas, ay nagsabi na ang kumpanya ay nakapagtayo na ng iba't ibang uri ng mga sasakyang pandagat hindi lamang para sa Philippine Navy kundi para rin sa iba pang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sinabi ng ehekutibo na nakapag-turnover na ang kanyang kumpanya ng mahigit 1,000 bangka at sasakyang pandagat sa mga ahensyang ito sa paglipas ng mga taon. Sinabi rin nitong na ang kanyang kumpanya ay nasa kalagitnaan ng mga negosasyon sa gobyerno upang magbigay ng karagdagang mga sasakyang pandagat bagaman tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye. Sinabi niya na nakatanggap siya ng ilang mga inquiry tungkol sa posibilidad ng pagbibigay ng MPAC sa ibang mga bansa, ngunit nilinaw na kung mangyari ang mga deal na ito, ang MPAC ay magkakaroon ng bahagyang magkaibang sukat at mga tampok kaysa sa mga ibinigay sa Philippine Navy.
Patuloy naming hinahanap ang mga paraan upang makapaglingkod sa bansa, dagdag nitong. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal at internasyonal na mga kasosyo, kami ay makakapag-alok ng pinakamahusay na serbisyo at produkto sa Pilipinas.